So bagong lahat, kapag pala si James Harden nag-ahit ng balbas, parang nag-face reveal. Si Kawhi Leonard naman ahead ng kanyang Asia Tour ay nakipag-meeting kay Young Hansen at nagpaturo ng trash talk sa Chinese. Talamak yung tour nila sa Asia ngayon kailan kaya yung boy ba ng Lakers? Base naman sa mga fans, mukhang nire-recruit ni Kawhi si Young Hansen sa Clippers kasi bibihirang tumawa si Kawhi pero si Young Hansen ang nakapagpatawa sa kanya ilang beses pa yung tawang robot. Wala pa sa 30 si Young Hansen, nasa 20 anyos pa lang kaya hindi pa siya qualified na maglaro sa Clippers. Ini-invite din ni Kawhi si Young Hansen para sa isang workout. Kapag pumunta rin siya ng China, ini-invite niya yung rookie sa isang shooting contest. Yung datingan kasi ngayon, katulad kay Young Hansen, nakausapin ng isang player na katulad ni Kawhi na napakatahimik. Mukhang kakaibang player talaga si Chinese Jokic. Isa din sa mga crowd favorite papasok ng NBA season. Ang laki rin ng impact nitong si Young Hansen sa Blazers dahil sa nangyari nung Summer League na pang playoffs yung rating. Meron kasing gumagawa ngayon ng resolution dito sa NBA na kahit sinong team owner ang makabili ng franchise, hindi maaalis ng Portland. Ang kinakatakot kasi ng NBA doon, mag-relocate ang Blazers kapag nabenta sa iba at pumunta sa mas malaking city gaya ng huling sinaing ang Las Vegas. Bukod sa Seattle, ang Blazers ang isa sa mga historical team ng liga kaya ayaw nilang payagan na lumipat or mag-relocate kapag nabenta sa ibang team owner. So nabasa ko pang naglagay ng resolution sa Senate para lang magstay ang Blazers sa Portland. Kasama kasi yun sa impact ni Young Hansen dahil nga malaking market ang meron siya, yung China. Nung may nangyari nga sa Boston at sa Houston, nakaapekto ang Chinese market sa kanila, katulad dun kay Daryl Morey at kay Enes Kanter. Si Kawhi Leonard naman, healthy status pa rin for next season. Sinabi na ng president ng Clippers na ready silang i-retain si Kawhi sa kanilang team ng pangmatagalan. By January 2026 onward, pwede nang pumirma ulit si Kawhi ng contract extension. Parang nasa 1 or 2 taon lang yun. Mas tataas pa yon kung iintayin ni Kawhi ang kanyang free agency market sa 2027 dahil hindi pa naman siya aabutin ng over 38 rule. May isa pang bakanteng position ngayon sa Clippers at above pa sila sa tax apron. Pwede pa sila makakuha ng 30-year-old player, isang buyout player. Sa lineup kasi nila, meron 10 notable players. Ito yung mga nag-perform sa ibang team na nakuha nila or kaya naging vital piece ng team nila last season. Kaya in papers, contender pa rin ang Clippers, rhyme pa yan. Sabi nga ni Blake Griffin, wala namang team ang nananalo sa papel. Dahil ang kalaban lang naman ng Clippers talaga sa kanilang team, kung sinong player ang magiging healthy at kung sinong player ang magkakaroon ng injury until pagdating ng playoffs next year. Si Joel Embiid naman sinabi dati na hindi na siya kinakausap ni James Harden at ngayon naman lumalabas ang report na malapit nang matapos ang mga taon ni Joel Embiid sa Sixers. Either i-trade siya or kaya retirement ang abutin ni Embiid. Tinag si Embiid bilang pinakamalas na MVP dahil sa mga injury. Paano pa kaya si Derrick Rose? Pero si D. Rose nakabawi kasi at least naka-conference finals pa. Base kay Daryl Morey, on track si Embiid sa recovery until training camp by September. Kung sasabing malas itong si Joel Embiid, siguro sa mga kakampi niya. Mula kay Ben Simmons, papunta kay James Harden, tapos ngayon Paul George. Pero ito yung sinabi dati ni Embiid na hindi na siya makakalaro ng back-to-back game na nag-cause ng outrage sa mga analyst, lalo na sa mga former player. Pero hindi naman sigurado kung tututuhanin ni Joel Embiid yung hindi paglalaro ng back-to-back game dahil possibility, retirement ang sumunod dun. Nagsimula kasi ang usapan na yan nung start ng season nung merong 2-11 record ang Philadelphia at kinall out pa ni Maxey si Joel Embiid na laging late. Dito sumagot kasi si Embiid na hindi na siya maaasahan ng Philadelphia. Yung usapan na yon nasa team meeting sa locker room na merong nag-leak sa media. At ang pinaghinalaan nun si Pinoy Kuno, si Jared McCain dahil puro TikTok ang inaatupag. Bukod pa sa hindi rin makakabuild ng lineup around kay Embiid dahil nga nagkaroon na siya ng 2 operasyon sa tuhod within 1 year, hindi niya kinakaya ng katawan niya. Matagal na kasing may mga injury si Embiid na kapag playoffs dun pa lumalabas yung iba dun. Pero props pa rin kay Embiid, at least naglalaro siya sa postseason kahit mayroong injury.
Kapag nayari pa si Joel Embiid ng isang malalang injury, mahihirapan na talaga siyang makabalik. Kahit dati sinabi na ng medical team ng Philadelphia na after ng second operation ni Embiid sa tuhod, mahihirapan na siyang ibalik yung dati niyang laro. Ang maganda lang kay Embiid, multi-dimensional player. Mahihirapan ding i-trade si Embiid dahil sa kanyang $55 to $62 million na kontrata sa 4 na taon. Hindi pa kasama dyan na injury prone na talaga si Joel Embiid umpisa pa lang ng karir niya mula nang madrop siya sa NBA dahil 2 taon siyang hindi nakapaglaro papasok ng rookie season niya dahil sa injury sa paa. Hindi rin ideal na i-buyout si Embiid dahil meron siyang mahigit $240 million pang natitira sa kanyang kontrata na kahit matapos niya yung 2026 season, meron pang matitirang $187 million. Ang pinakamadaling way na maalis ng Philadelphia ang kontrata ni Joel Embiid, hindi trade, hindi waive, kundi magre-retire si Joel Embiid. Saka siya babalik ng after 1 year dahil merong resolution sa NBA na kapag nag-retire ang isang player, pwedeng mabaliwala ang kontrata niya. Yung rights niya matitira pa rin sa Sixers pero pwede siyang lumipat ng ibang team.